Welcome to Rojas City. Kasi ang sarap. Happiness Overlook. So ito ngayon, aakyat tayo. Ito yung pinakamalaking bell sa Southeast Asia. Kita niyo yung paa? Ang pagbaba niyo talaga rito, kilid lang kasi parang mapapatid yung mga paa niyo. Maladid. So ito yung well niya. So guys, ito daw yung baptistry. 350 years old. What's up mga kachunoys, and welcome back to my channel. And here we are sa part 2 ng ating trip to Rojas City, Capiz. But before we start at napadaan lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button, paki-like, and hit the notification bell for my latest videos. So guys, dito na tayo sa Panay. Panay Town, malapit lang sa Rojas City. Bali, siguro mga less than 10 kilometers lang, wala pa nga siguro. So dito magtatagpuan yung pinakamalaking bell, the biggest bell in Southeast Asia. Sasakyan tayo sa bell tower, belfry. Let's go! So at the moment guys, merong restoration na nagaganap. Kung nakikita niyo yun dyan. Tapos ito. So may restoration. Tapos Sunday ngayon pero walang misa, pero mabuti na lang open yung church para mabisita namin. Ang dilim. So let's go! The Santa Monica Parish Church in Panay, Capiz is a historic coral stone structure renowned for housing the largest church bell in Asia, popularly known as the Dakong Linganay. Declared a National Historical Landmark in 1997 and a National Cultural Treasure in 2004, it stands as one of the oldest churches in the Philippines and a prime example of Filipino colonial Baroque architecture. Nakakatuwa guys, ito yata yung simbahan na napasok ko na merong pinakamaliit na entrance, door entrance and door exit and entrance. Ayan. Hello guys, so puntahan natin, meron ditong the old Spanish well. So may balon. Come on, let's go. Guys, ito yung Fuente de Vida o the old Spanish well. Tingnan mo naman yung kahoy. As in original kaya to talaga or May para mga taas 1900 na lang? Siguro, yeah. Well, paano lang to? Tapos ito yung well niya, ito oh. Made of wood, tsaka sobrang tigas. Kinukuha pa siyang... Ay, oo, akalain nyo oh. Meron pa palang may source of water pa rin, may laman pa rin yung well kasi nilagyan nila ng tubo. Tapos, tinakluban na nila ng cement. Well, natatanggal naman siya. So, wala na. At saka delikado rin syempre, di ba? Dahil may mga bata na baka mahulog dyan or what. Dito tayo umakyat pero may 50 pesos na entrance. Baptistry yan, 350 years old. Baptistry. So guys, ito daw yung baptistry. 350 years old. So dito binibinyagan yung mga bata before. Grabe, iba talaga yung feeling guys kapag nandito kayo sa mga lumang structure. So ito ngayon, aakyat tayo papunta dun sa bell tower. Ayan, stained glass.
My God, amoy lumot siya. Feeling ko tuloy guys ako si Vilma Santos ang kampanerang Cuba. Kita nyo guys itong mga wall na to. Kita mo green, oh. Oh my God, grabe. Kita nyo yung inakyat namin na yan. Nakakahingal siya. Finally, andito na kami sa taas. Kung claustrophobic kayo or yung mga fear of heights, I don't recommend. Mukhang maluloka kayo dito, ang taas. So guys, dito na tayo sa pinakatuktok ng Santa Monica Church dito sa Panay. Ito yung pinakamalaking bell sa Southeast Asia. So tingnan mo naman yung size So, compared sa ibang bells. So marami siyang bells during Spanish period. grabe. Ito Spanish pa nakalagay, oh. Sol la voz de Dios. Que levare y ensalzarte Jesucristo. Alam mo guys, pinag-uusapan namin, no? Paano naiakyat kaya itong mga bell na ito noong araw, 350 years ago. Tapos yun nga, sa Southeast Asia, sabi nila nga kanina, ito yung pinakamalaking bell. Talagang tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Ang laki-laki niya. At ang pinagtataka rin namin, bakit iba-iba yung mga sizes at nasa isang lugar lang talaga siya. May mga nakaukit dito talaga na na Spanish. And then at sinasabi talaga rito na ang mga bells na to ay talagang meant for Santa Monica mattress ang nakalagay, matriz. Fundación de Hilario Sunico. Naku, ano kaya ibig sabihin nun? Tapos kita nyo, yung pinagkakapitan guys na grabe, solid. Solid kahoy to ha. Tingnan nyo. Lahat. Tingnan nyo yung kahoy, talagang solid siya. Tapos ito yung bell, my God. Ito. Oh, nasa ilalim. At ito yung hinihigit ng kampana, oh my God. Ayan, oh. Tingnan nyo. Gusto kong higitin. Kaya alam, baka maloka sila sa baba. Sabi niya, sinong humigit mapagalitan kami. Grabe, oh, solid. Ayan, oh, ito yung pinakamalaki. Tingnan nyo guys, oh. May kanya-kanya silang as in lubid, hindi siya tali, of course. Ito, yung dalawang malaki, parang nagko-function lang dito. Dalawa na lang na malaki, and then yung iba ay wala nang tali. So guys, dito naka-engrave yung kung kailan ginawa yung mga bells. So like this one, ito siya, Año de 8,985. So ito naman guys, Anyo 1822. So medyo mas matanda to. Ipapakita namin sa inyo yung kapaligiran ng Panay Church na ang ganda siguro kung na-preserve pa rin yung mga lumang-lumang bahay dito. So ito na siya. The town, originally called Bamban, was changed by the early Spaniards to Panay, a word which means mouth of the river. This is also the location of a fortress built by Juan de la Isla in late 1570. The Paseo de Evangelización 1566 can be found in the town plaza. 1566 was the year the Spaniards arrived in the island of Panay and became the second Spanish settlement in the country next to Cebu. The Big Bell, or the Dakong Linganay, cast in 1878 by Juan Reyna. This massive bell was made from 70 sacks of coins donated by the townspeople. Ito ay tumitimbang ng 10.4 metric tons, approximately 23,000 pounds, na may sukat na 7 feet in diameter and 5 feet in height. Alam nyo ba na sa sobrang lakas ng tunog ng bell nito ay umaabot ng 8 kilometers away? Guys, ang lakas. 12 o'clock. Guys, pababa na kami dito pero alam mo na kinakabahan ako. Hindi naman sa yung pag-iinarte, no? Pero talagang careful ka. Kita niyo yung paa.
Ang pagbaba nyo talaga rito, gilid lang kasi parang mapapatid yung mga paa nyo kapag yung nakaharap kayo. Tapos trivia, sabi nung caretaker dito, ang pinakamatatandang nakaakyat dito nung 2001, aged 90, 92, and 94. So ngayon, ano sila siguro, 100 years old na. And then after noon, namatay na sila. Tapos, pero naanuhan daw nila kasi parang history yun, no? So naitala yun, yung pagpunta rito ng mga pinakamatatandang tao. And there you go mga kachinoys, and thank you at sinamahan nyo kami sa pagbisita namin dito sa Panay Church na may pinakamalaking bell sa buong Southeast Asia. Few moments later, after our Panay Church visit, ay diretso kami rito sa Baybay in Rojas City, where you can find a lineup of seafood restaurants. And by the way guys, in every restaurants, aside from the seafoods, ay di rin mawawala ang mga karne at gulay sa kanilang menu. And while eating here, ay gaganahan talaga kayong kumain because of their breathtaking view dahil nasa harap nyo mismo ang Baybay Beach. Hello guys! So nandito kami sa Baybay in Capiz. And then, itatry namin, sabi nila ito daw yung seafood capital. Well, certified seafood capital of the Philippines. Ayun, so itatry natin. And then, ayun, so mamimili kayo yung price kasama na nung pipiliin ninyo na kung anong dish yun. May category naman yung seafood, shrimp, squid, fish, ganyan. Meron silang mga inasal chicken, meron din silang mga barbecue, pork, ganyan. So ito na guys, ito na yung aking buko, fresh buko. So it's 80 pesos. Tamis. Ang daming laman ng sabaw. At saka may laman siyang kasama. So ano siya, parang 2-in-1. Parang may dessert na, and it's my favorite. Hi guys, so ito na yung mga in-order namin. Pero kulang pa ka ng gulay, wala pang gulay. So ito yung una, buttered shrimp. This is worth 285 pesos. Tapos guys, pantat. Ayan, so ito guys yung gulay. Ito yung gulay nasa maliit na palayok. So titikman natin yung tawag dito, hito. Sarap. Kasi ang sarap. And then ngayon, tikman natin yung buttered shrimp ba ito? Buttered shrimp siya, pero saucy. Bakit kaya saucy? So kailangan of course magkamay. Sabi nga pag seafood, di ba, hindi mo siya kukutsarain. Sarap ng pantat. Ang sarap din ng shrimp. At malalasan mo na talagang fresh siya. Hindi siya overcooked. Iba yung lasa ng fresh talaga. I don't know, for some reason medyo tumamis yung lasa. And then, tikman natin yung ginataang gulay. Very fresh din yung gulay, grabe. Yung masyadong makulay yung gulay. Medyo malabnaw lang yung gata niya actually. Siguro ano to, instant gata lang. Honestly, yung ginataan naman, hindi siya masarap na masarap, pero masarap kasi fresh yung gulay, as in fresh. Let's rate the plate from 1 to 10. For me, 8. Okay, rating this food, for me, it's gonna be 9. Let's eat. Kayurin na natin.
Grabe, happiness overload. So, ang total bill namin for this lunch is $950. So, parang ano lang siya, $21-22. Okay na siya, di ba? Hello everyone! Hello mga kachinoy. So, after nating kumain, ay pupunta kami dito sa The ruins or the Alcatraz. maraming mga turista dito. Tapos kapag yung dito sa baba, pagpunta nyo, actually beach na siya. What can you say? Grabe, it's breathtaking guys. Ang ganda ng view pala dito. Alam mo, kanina muntik na nawala sa isip ko na pupunta kami dito. Tapos sino din yung nagpaalala. Mga 5 minutes yun guys from sa kinainan namin sa Baybay. Ay magta-tricycle ka lang. The ruins of Alcatraz in Barangay Culasi, Rojas City are the remains of a failed luxury resort project, not a historic prison, often referred to as Alcatraz ni Bermejo. Construction of the hillside resort was stopped after Typhoon Yolanda in 2013 and subsequently abandoned. The original plan. The Bermejo family originally intended to build a luxurious resort featuring a restaurant on top and an infinity pool overlooking the sea. Welcome to Rojas City. This is the famous fountain, Atlanta. So ayun guys, after the church, nandito yung magandang view ng bridge na to. Sabi namin, luma kasi siya. So, makikita nyo naman yung mga lamppost niya, di ba, sa likod. In all fairness, malinis ang Rojas City. Ayan, so, kudos to the people. Ayan guys, nakabili kami ng Akala ko ma-picture. Ayan guys, nakabili kami ng ating favorite mo, lansones. At suhang Davao. Ayan, or pomelo. Sabi namin wala kaming vitamin C, kaya mabuti na lang along the way ay merong pinabilihan. Okay, let's go! And there you have it mga kachinoys, at dito na nagtatapos ang ating pagbisita dito sa Rojas City, Capiz. Once again, ito po si The Red Chinoy na nagsasabing, take care and God bless everyone. Paalam!